Praise God. Minsan pa malakas sa palakpak papuri sa Diyos. Yung palakpak ng mga nais pang pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Sumisigaw! Ang sabi po sa Mateo, Kabanata 18, talata 20, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatipon sa kanyang ngalan, ay naroroon siya sa ating kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang Diyos? Amen. At dahil kasama natin ang Diyos, lagi nating sasabihin, 1 plus 1 equals 3. Praise God! Let us sing, 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Taas ang mga kamay sa Diyos. Equals 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito'y naayon sa taas ang mga kamay sa Diyos. Iwagayway. Kung saan dalawa o tatlong nagkakaisa, sa kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama na 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Manalig ka. Taas ang kamay. Buhay mo pagpapala. Lahat ng mga pinagpala, sumigaw! Ang lahat ng iyong hihilingin, pagsubok man darating sa ating buhay. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging karama. Taas ang kamay, 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Isigaw! Power! 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 Kasama natin, 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Isigaw! Kasama natin ang Diyos. Simple lang. Taas ang mga kamay sa Diyos. Lahat na may pananampalataya, sumigaw! Ay ayon sa Kanyang salita, na kung saan dalawa o tatlo'y nagkakaisa, sa Kanyang ngalan, si El Shaddai ay laging kasama. Okay, taas ang mga kamay. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan isigaw. Power! 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 Kasama natin. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan isigaw. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. Manalig. Lahat na may pananalig, taas ang kamay. Ilabas ang mga panyo, iwagayway sa Diyos. Langit mo ang lahat ng iyong hinihiling, pagsubok man darating sa ating buhay. Huwag mag-alala, huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging karamay. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. Isigaw! 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Isigaw! 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. Iltaas ang mga kamay.
Lahat na nagsasabing kasama na ang Diyos, sumigaw! At nandito tayo ngayon, napakaganda ng paligid, amen? At ang atin lang laging sasabihin sa presensya at tahanan ng Panginoon ay, wow na wow! Praise God! Taas ang kamay, tayong lahat. Ako'y napapawaw, wow na wow talaga. Ako'y sigaw, wow, wow na wow talaga. Ako'y napapawaw talaga sa tahanan mo. Lahat, ako'y napapawaw, wow na wow talaga. Wow! Wow, wow na wow talaga. Ako'y napapawaw, wow na wow. Minsan pa, ating sabihin, ako'y napapawaw, sabay-sabay. Ako'y napapawaw, wow na wow talaga. Sa kabila, wow, wow na wow talaga. Ako'y napapawaw, wow na wow talaga sa tahanan mo. O harapin mo yung katabi mo, sabihin mo, ako'y napapawaw, wow na wow talaga. O sa kabila, wow, wow na wow talaga. Ako'y napapawaw, wow na wow talaga sa presensya mo. Taas ang kamay, lubos-lubos. Lubos-lubos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan na sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aking sasambahin, magpakailan pa man. Sabihin sa katabi, ako'y napapawaw. Ako'y napapawaw, wow na wow talaga. Sa kabila, ako'y napapawaw, wow na wow talaga. Sa likod, ako'y napapawaw, wow na wow talaga. Sa tahanan mo. O sabihin sa katabi ulit, wow! Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang ganda mo. Ako'y napapawaw, wow na wow talaga sa presensya mo. Taas ang kamay! Lubos-lubos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan na sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos na makapangyarihan. Anong pangalan? Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aking sasambahin, magpakailan pa man. Lubos-lubos! Lubos-lubos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan na sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aking minsan pa, lubos-lubos, sa nagkakaisang tinig, lubos-lubos. Lubos-lubos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan na sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Minsan pa, humalap ng kapartner, hawak kamay, sumayaw. Lubos-lubos, sige harap sa katabi. Lubos-lubos ang kagalakan, harap sa katabi. Hawakan ng kamay, sumayaw. Kapayapaan na sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Minsan pa, change your partner, change your partner. Lubos-lubos, lubos-lubos ang kalakasan, praise God, kagalingan, kapayapaan na sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aking sasambahin. O, taas ang kamay. Lahat ng mga malakas, taas ang kamay. Kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan. Ika'y aking sasambahin, magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Tayo lahat sabay-sabay. Wow na wow! Pumalakpak magpuri sa Diyos. Amen. Sabihin nyo nga, wow. Wow. Yung mas malakas, sabihin nyo, wow.
kapag po tayo nakakatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos, isang word lang po ang ating sasabihin bukod sa salamat sa Diyos. Ano yung sasabihin natin? Wow! Pamalakpak lahat ng na-amaze sa presensya ng Diyos. Praise God. At patuloy tayo sumamba sa Panginoon. Gusto niyo pa ba magpuri sa Diyos? Taas ang kamay ng nais pang magpuri. Dahil sa kanyang piling, langit ang ating nadarama. Amen. Praise God. Palakpak ang mga kamay. Hey! Sumigaw! Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo, Panginoon, ay aming kalakasan. Ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahampin. Ang awit ko'y iyong dignin. Minsan pa, ang kailangan ko, palakpak kamay. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kagalakan mo, ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong maihahampon. Ang awit ko'y iyong dinggin. Taas ang kamay, sabay-sabay, langit. Sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sumigaw! Palakpak ang mga kamay! Malakas sa palakpak, papuri kay Yahweh El Shaddai. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Isang maganda pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ang gagamitin po ng ating Panginoon na mangunguna sa banal na misa ay ang ating pong mga minamahal. Ang punong tagapagdiwang po ay ang lubhang kagalang-galang, Bishop Dennis C. Villarojo, Doctor of Divinity, at ang kanya pong mga katuwang, Reverendo Monsignor Ranilo S. Trillano, Rector ng National Shrine and Parish of Divine Mercy, at ang atin pong minamahal na Spiritual Director ng El Shaddai, DWXI, PPFI, 20 Bulacan, Valenzuela, Reverendo Padre Benny Justiniano. Samahan po natin ang mga nagpapasalamat sa misang ito. Pasasalamat ni Sister Yoli Ignacio and family
Sister SP Liwanag and family, at para po sa katagumpayan ng gaganaping 33rd anniversary ng Santo Cristo Prayer Group Kapitangan, Paumbong, Bulacan. Para po sa madaling kagalingan ni Rafael Simon. At para po sa kapanatagan ng mga kaluluwa ni Emma, Domingo, Felix. Patuloy din po nating isama ang ating mga pansariling intensyon sa misang ito. Isang maganda at pinagpalang hapon po sa ating lahat at sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ngayon po ay February 23, 2024, Biyernes, sa unang linggo ng 40 araw ng paghahanda. Inaanyayahan po ang lahat na ihanda ang ating mga sarili at makiisa sa pinakamataas na uri ng pagsamba at pagpupuri, walang iba kundi ang banal na Eucharistia. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pambungad na awit. Sana
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong magpasalamat sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha lubha akong akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay.
dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matapos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon.
Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang hukuman sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kaniya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po muna tayong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Reverendo Monsignor Ranillo Triliana, ating minamahal na rektor at kura paroko ng National Shrine ng Divine Mercy. Reverendo Padre Benny Justiniano, ang ating spiritual director. Mga kapatid sa pananampalataya, marahil po ay narinig na ninyo, tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved by faith. Totoo po ba? Totoo po. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, tayo ay maligtas. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay maiahon sa ating kasalanan at maging mga anak ng Diyos. Ngunit, ito po ang dapat nating tandaan. Ibig sabihin po ba na kapag tayo ay nananampalataya at tayo'y maligtas na, hindi na kinakailangan na pagsikapin nating gumawa ng mabuti
at itakwil ang masama? Ano po? Hindi na ba kailangan na tayo ay gumawa ng mabuti at itakwil ang masama? Ano po? Kailangan pa rin. Ano po? Saan po sa Biblia natin mababasa yan? Kasi meron tayong mga kapatid sa ibang sekta na nagsasabi, pananampalataya lang ang kailangan at tayo'y mailigtas na. Faith alone. Ngunit ano po ba ang sabi ni Propeta Ezekiel? Marahil ay sasabihin niyong hindi tama itong ginagawa ko, makinig kayo mga Israelita. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Kapag ang taong matuwid ay nagpakasama, mamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Na ibig sabihin, admit na natin ang isang tao ay nailigtas sapagkat siya ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa kanyang pananampalataya ay gumawa siya ng masama. Anong tawag natin doon? Regressive, no? Bumabalik sa buhay na taliwas sa pananampalataya, siya ay hindi maliligtas. Ngunit, ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Na ibig sabihin, ang tao na nananampalataya, mailigtas. Ngunit sa kasawiang palad ay gumawa ng masama, hindi siya mailigtas. Pero andyan ang patawad ng Diyos. At kung babalik ang taong yon, kahit nakagawa siya ng masama, babalik siya sa Diyos at gumawa siya ng matuwid, siya ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi siya mamamatay. Kaya po ito ang turo ng simbahan. Totoo, tayo ay iniligtas ng ating Panginoon hindi dahil sa ating nagawang kabutihan. Ang kanyang kaligtasan na ibinigay ay biyaya. Kusang loob niyang ginawa. Hindi niya tayo niligtas dahil mabubuting tao na tayo. Hindi. Sapagkat sa totoo naman, lahat tayo'y makasalanan. Ngunit sa kanyang kagandahang loob, ipinagkaloob niya ang kaligtasan. Sino man ang mananampalataya sa gawad niyang kaligtasan, sa gawad niyang biyaya, ay maligtas. Ngunit kung tayo ay mananampalataya at kakapit na sa Kanya, wag na sana tayong bumitiw. At paano tayo kakapit sa Kanya? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabuting bagay na nagmumula sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipakita ko sa iyo ang gawa na nagmumula sa aking pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng maraming mabubuting gawa. Samantalang yung tumatawag lang sa Panginoon, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, praise the Lord. Pero
kapag merong nangangailangan ang kapwa, tinatalikuran, abay, hindi gumagawa ng kabutihan. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ang mailigtas, kundi yaon lamang gumagawa sa aking, sumusunod sa aking mga salita. Sapagkat ang taong nananampalataya pero hindi sinusunod ang aking mga utos ay parang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Darating ang baha at mawawala ang bahay na iyon. Ngunit ang taong itinatayo ang kanyang sarili, ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa nito ay parang taong nagpatayo ng kanyang bahay, nagtatag ng kanyang bahay sa bato. Darating ang baha, hindi mababanlas ang bahay sapagkat nakatayo, nakatatag sa bato. Ang batong ito ang salita ng Diyos na ating isinasabuhay. Kaya po, balik punta tayo sa Ebanghelyo na binasa kanina mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 20 to 26. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po ba? Ano ba ang pananampalataya? Anong klaseng pagsunod ang ginawa ng mga pariseyo at eskriba? Sinusunod lang nila ang batas, pero hindi nagbabago ang kanilang mga puso. Kasi maaari naman na tayo ay gumagawa ng makabutihan, pero nandyan sa ating puso, andyan pa rin ang pagkasakim, ang pagmamalaki sa sarili. Kaya sabi ng ating Panginoon, narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. That's one of the 10 commandments. Thou shalt not kill. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol, ay mapapasaapoy ng impyerno. Abay, ang dami natin yan, mga papasaapoy. Sapagkat yung salitang ulol, baliw, tanga, palagi natin ginagamit. Lalo't galit tayo sa isang tao. Ba't naman napakahigpit ng Panginoon? Eh ang utos lang naman ay huwag pumatay. Napakalaking agwat naman ng pumatay ka ng tao at sinasabihin mo lang yung isang taong tanga. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Sapagkat ang pagpatay ng tao ay aksyon, violenting aksyon, na kumitil sa buhay ng kapwa, ngunit saan po ito nagmumula? Ano ang pinagmumulan? Ba't nakayanang pumatay ng isang tao sa kanyang kapwa? Yung galit, yung puot na nagmumula sa ating puso. Na kapag ang ating puso ay palaging galit, walang pagmamahal, hindi nananahan ng Espiritu Santo sa puso, sa kaluluwa, ayan, kahit gaano pa ka malinis ang police record, pupunta ka sa NBI, bigay mo yung pangalan mo, at titingnan kung meron ka bang record sa pulis, ay wala, malinis, wala kang pinatay na tao. Hindi ka gumawa ng kung anumang karumal-dumal na bagay.
Pero may mas higit pa sa NBI, sapagkat ang Diyos ay nakakita sa puso ng tao. At maaari na wala man tayong nagawang masama sa kapwa, pero andyan ang puot, ang pagmamalaki sa sarili, posible na makagawa tayo ng masama, sapagkat doon nagmumula ang lahat ng kasamaan. Ano ba bang sabi ng ating Panginoon? Hindi yung pagkain na pumapasok sa bibig ng tao at pupunta sa kanang tiyan ang nakarurumi sa kanya. Kasi yung kinakain natin, lalabas din daw yun sa baba. Ngunit ang nakarurumi ng tao ay yung lumalabas sa kanya na nagmumula sa kanyang puso. Ito'y sinabi ng Panginoon nung may question kung maari bang kainin ang lahat ng makakaing bagay. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Hindi yung kinakain natin ang nakapasasama sa atin. Siyempre, kung talagang masama yung kinain natin, ay maging masisira ang ating tiyan. Pero kung malinis na pagkain, regular na pagkain, okay yun. Pero ang nakasasama sa atin ay yung nagmumula sa puso. Ang malisya, ang libog, ang inggit. Ito yun. At kinakailangang linisin natin, dalisayin natin ating mga puso sa pamamagitan ng pagbukas nito upang ang Espiritu ng Diyos ang siyang maglilinis sa atin. At paano ba gawa yun ng Espiritu Santo? Kapag meron tayong kaukulang pagpapakumbaba, ang pag-ako ng ating mga kasalanan. Kaya po, bawat misa, anong ginagawa natin? Sa pagpanimula ng banal na Eucharistia, ano pong ginagawa natin? Inaamin ko sa makapangyarang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Naway, seryosohin natin yan. Yung mga salitang yan. Sapagkat sa pamamagitan noon, ang Espiritu Santo, kapag sincero tayo, talagang nagsisisi at inaako, ako ay makasalanan. Wala akong ipagmamalaki sa aking sarili. Ang Diyos ay maglilinis sa ating mga puso at akayin niya tayo upang tayo maging mas mabuting tao. At ito, sabi ng ating Panginoon, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa Kanya. Ito ang tinatawag nating pakipagkasundo, reconciliation. Kwaresma na. Pag meron pa tayong mga taong hindi natin kinikibo dahil napakalalim ng ating galit, walang silbi ang ating pagkaway-kaway, pagbibigay puri sa Diyos. No, I'm not saying walang silbi. Meron din. Kasi sa pagkaway-kaway natin, pagsasayaw natin, andyan ang pagiging bukas. At kung hindi man handa ang ating mga puso pa na magpatawad o makipagkasundo, para na rin yung pagdarasal natin, pagsasayaw natin, pagpupuri natin, para na rin hinihiling natin sa Panginoon, Panginoon, hindi pa kayang magpatawad ang aking puso. Pero ako'y nagsusumamo sa iyo. Naway, sa pamamagitan ng iyong biyaya, makayanan ko sa huli na magpatawad. Pero,
Kung tayo sayaw ng sayaw, pero andyan pa rin, Panginoon, patayin mo yung kaaway ko. Walang pagpapanibago sa sarili. Ginamit lang ang Panginoon para upang magawa o maganap ang hilahangad sa kalooban, ang sariling kasakiman at hindi ang kalooban ng Diyos. At dito po, sa last part, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Alam mo, kahit ito'y masabi natin na napakahigpit, no? Hindi ka makalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Pero on the other hand, this is very comforting and consoling. Bakit po? Sa dami nating ginagawang mga bagay na masama, sa napakatigas ng ating puso, meron pa rin palang pagkakataon. God always reserves for us an opportunity. Hindi nagsasara ang Panginoon ng kanyang pinto. Sabi dito, at kung hindi ibibigay kanya sa hukom, magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Gumawa ka ng masama, no? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Makalabas pa rin pala. Pero dapat bayaran. At ito po yung basihan natin sa tinuturo ng simbahan, ang purgatorio. Ang purgatorio ay hindi imbento ng simbahan. Ito ang pagbasihan natin. Gumagawa ka ng masama, pero nagsisi ka, kinakailangang bayaran mo ang iyong nagawang kasamaan. Hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Sapagkat hindi tayo makalabas mula sa ating pagkabilanggo, sa ating mga kasalanan, kung hindi tayo nagsisisi at inaayos natin sa ating sarili ang mga bagay na ating nagawa. At kahit imposibleng isipin na maiayos natin ang lahat, kung tayo ay manalig lang sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, siya rin ang tutulong sa atin, aakay sa atin upang maiayos natin ang lahat. Dito man sa mundo o sa buhay ng mga tinatawag nating hindi pa nakapunta, hindi pa makapasok sa langit, sapagkat meron pang binabayaran na kahuli-hulihang kusing. Hindi ito pera, kundi pag-ibig, pagsisisi, pag-aalay ng sarili upang maiayos ang mga nagawang masama at nakakaperwisyo sa kapwa. The mercy of God, ang kanyang awa, ay napakahaba, napakataas ng kanyang pasensya para sa atin. Kaya lang, huwag mamadaliin. Ang Diyos ay stricto, napakahigpit, pero sa kanyang kahigpitan, binibigyan pa rin tayo ng chance. Hindi niya tayo total na tinatakwil. At hindi niya tayo tinatakwil hanggat tayo gumagapang, kahit gumagapang, tungo sa kanyang habag at awa. Naway sa panahon ng Kwaresma, tayo ay tingnan natin, suriin natin ang ating mga puso. Anong klaseng puso ang nasa ating dibdib? Tayo ba'y matigas na puso? Palambutin natin sa pamamagitan ng pagsisisi.
maitim ba ang ating mga budhi? Linisin natin sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At ang awa ng Diyos ay palaging nakalaan para magpatawad sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Labis ang pagkabigo at pagkamuhing nambabagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging mga tagapaghilom at tagapagkasundo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin, upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat habang inihahanda ang mga alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at aming ina, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng lahat ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, Sunod
mula sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everybody. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha, na kami maliligtas, kapayapaan at lakas isinag mo, at maninibago ang wagis na iyong mundo. Ang tawag ni Jesus pakinggan, isabuhay natin binhi ng kaharian, pagpawi ng gutom, sa uhaw ang painom, sa nasugatan ay magpahilom, sa may sala magpatawad. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y nakahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Bumabawi ng karinlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha, at kami maliligtas, kapayapaan at lakas isinag mo, at maninibago ang wagis na iyong mundo. Kaharian ang may kapal, sumasa atin na sa pamamagitan ni Jesus. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y naghahanap ang matalinghagang ilaw mo't pagmamahal. Bumabawi ng karinlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha, at kami maliligtas, kapayapaan at lakas isinag mo, at maninibago ang wagis na iyong mundo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Gandang hapon din po. Sa munang malakas na papuri sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Parang papuri lang kay Father Benny yung inyong palakpak. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. At kukumustahin ko muna. Kumusta po kayo mga anak ni Yahweh El Shaddai? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban,
maginhawa at matagumpay. Amen. Dahil sa Diyos. Amen. Una, nagpapasalamat tayo sa rektor ng National Shrine of the Divine Mercy sa pagtanggap sa atin ngayon, buwang ito, at ang isa sa biyaya na mamaya ay sasabihin natin na pinagkaloob sa atin ng Diyos mula ngayong buwang ito. Maraming salamat kay Monsignor Rani Trilliana. Palakpakan natin ang ating rektor ng ating Divine Mercy. Magpapasalamat din tayo sa pagpapaunlak. Magbibigay-pugay po kasi kami ngayon, Bishop, kasi may pinagkalooban na po ang iba na po ang lay head ng na binigay ng AMBEL, ng pamunuan ng DWXI Prayer Partners Foundation International sa atin dito sa Bulacan. Kaya magbibigay-pugay kami mamaya. Ipapakilala namin sa inyo ang bagong head coordinator dito sa Bulacan Valenzuela chapter ng El Shaddai. At papasalamat tayo sa pagpapaunlak ng ating ama, ng ating diocese, ang minamahal nating Bishop Dennis Villarojo. Palakpakan natin ang ating obispo. Thank you, Bishop. At ang sinasabi ko at binabanggit simula po ngayong buwang ito, ang pinakamagandang balita sa atin, Bishop, mula po nung nagkaroon ng pandemic, ay hindi nagdesisyon muna ang pamunuan ng El Shaddai na hindi muna, dati po, buwan-buwan kami nagtitipon, pero hindi muna po pumayag. At ngayon pong taong ito, ang simula muli ng aming buwan ng pagtitipon mula po sa buwang ito. Kaya isang napakalaking biyaya sa atin, muli tayong magkikita-kita buwan-buwan. Amen? Sabik na ba kayo? Parang hindi halata. Okay, pero okay, sige. Pakiusap ko lang ha. Ngayong, kasi tayong mga Katoliko, ngayon kung mapapansin ninyo sa misa, wala tayong aleluya, wala tayong, kasi dinadama natin pilit yung ginawang pagpapakasakit sa atin ng ating Panginoon. Hindi dahil bawal, kundi inire-reserve natin yung lahat ng papuri natin sa Diyos sa Easter Sunday, sa linggo ng muling pagkabuhay. Amen? Kaya pwede bang maging sakripisyo natin? Hindi dahil bawal, kundi iipunin natin ang lahat ng papuri natin sa Diyos, yung pagpalakpak natin, pagsayaw ng todo-todo, pagkalipas ng Kwaresma. Pwede ba yon? Parang sacrifice na natin yun. Gusto mo nang umindak pero pipigilin mo yung sarili mo. Hindi dahil bawal, kundi dahil iipunin natin ito, re-reserve natin lahat ng mga palakpak natin, lahat ng mga masasayang awit natin after ng Kwaresma bilang pakikiisa natin sa simbahan at pagdama natin sa ginawang pagpapakasakit sa atin ng Panginoon. I hope maging masunurin tayo. Amen? Okay. Parang malungkot kayo. Amen? Pumapalakpak agad. Hindi. Pagka yung ginagawa nating normal, babawasan natin ng kaunti bilang pakikiisa natin sa buong simbahan, sa pagdama, sa pagpapakasakit ng Panginoon. Amen? Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Glory to God at muli po isang pinagpalang araw sa atin at saka tapos sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. At meron po tayong voluntary contribution po dyan at lumilibot po yung ating mga basket at kayo na po ang bahala kung anong nasa inyong kalooban. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat na dumalo at nakiisa po sa ating PFCC General Assembly. At muli po tayong magkita-kita sa susunod na buwan. At ang ating pong venue ay to be announced. At muli po, inaanyayahan kayo ulit sa susunod na buwan upang muli tayong magsama-sama bilang isang PFCC 20 Bulacan. Kami po ang inyong nakasama, ang Bulacan Worship Team at ang PFCC 20 Bulacan Social Media Team na nagsasabing, no worship, no rain. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. God bless us all and count your blessings. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Thank you, Lord. Samahan po tayo ng Panginoon sa ating pag-uwi. Ating iuwi ang biyaya ni Yahweh El Shaddai.